Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action movie na pinamagatang The Hitman's Bodyguard na ipinalabas noong 2017. Sa simula ng pelikula, makikita natin si Michael Bryce, isang matagumpay na bodyguard na may sariling kumpanya na tinatawag niyang AAA Protection Service. Ang kanyang misyon ay protektahan ang isang international arms dealer na si Takashi Kurosawa. Sa simula, maayos ang lahat habang inihahatid nila si Kurosawa papunta sa kanyang pribadong eroplano. Matagumpay na naihatid ni Bryce si Kurosawa at ibinigay ng kanyang team ang kumpirmasyong ligtas na ang paligid. Ngunit sa mismong sandali na paakyat na si Kurosawa sa eroplano, bigla siyang binaril sa ulo at napatay. 2 taon ang lumipas. Makikita natin si Bryce na bagsak na ang buhay. Nasa loob siya ng isang luma at sirasirang sasakyan, umiihi sa bote habang hinihintay ang kanyang kliyente. Dati siyang sikat at hinahanap-hanap na bodyguard pero ngayon ay tumatanggap na lang ng maliliit na trabaho sa pagbabantay ng mga mababang antas na executive. Ang kliyente niya ngayon ay si Ginoong Seifert, isang drug addict na executive na paranoid at naniniwalang may mga papatay sa kanya. Kahit takot si Seifert, kalmado si Bryce at sinabing wala siyang dapat ipag-alala. Lumabas silang ligtas at nasabi ni Seifert na mas madali pala ito kaysa sa inaasahan niya. Hindi niya alam, nauna nang pinatay ni Bryce ang lahat ng mga hitman na inutusan para patayin siya. Maya-maya, sumabog ang sasakyan ni Seifert, may bomba palang itinanim sa loob. Nagulat si Seifert pero para kay Bryce, karaniwan na lang ito. Ilang taon bago nito, sa Belarus, dumating si Diktador Vladislav Yanukovych kasama ang kanyang mga sundalo sa isang maliit na baryo. Kinomprente nila si Professor Asimov na pinaghinalaang nagpapakalat ng mga balita laban sa rehimen ni Yanukovych. Nakahanap ang mga sundalo ng dokumentong nagtutulak ng pag-aalsa laban kay Yanukovych. Kinuha na ni Yanukovych si Asimov at tinanong kung nasaan ang kanyang pamilya. Nang magsinungaling si Asimov at sabihing nasa bakasyon ang kanyang pamilya, ipinasok ng mga tauhan ni Yanukovych ang kanyang asawa at anak. Sinabi ni Yanukovych na ayaw niyang patayin si Asimov, kundi turuan lang siya ng leksyon, sabay pinatay ng walang awa ang kanyang pamilya sa harapan niya. Sa kasalukuyan, si Asimov ay testigo sa International Criminal Court laban kay Yanukovych. Ngunit ang abogado ng diktador ay nakahanap ng butas sa batas at naipabasura ang testimonya ni Asimov dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sa labas, isang malaking pulutong ang nagtipon upang magprotesta kay Yanukovych dahil sa kanyang mga krimen. Sa Interpol London, inalok ang profesional na hitman na si Darius Kincaid ng kasunduan. Kailangan niyang tumistigo laban kay Yanukovych kapalit ng buong pagpapatawad para sa kanyang asawang si Sonia at isang liham na humihiling ng kaluwagan sa kanyang kaso. Sinubukan ng abogado ni Kincaid na makipagkasundo para sa mas magandang alok, ngunit agad na pumirma si Kincaid sa kasunduan ng walang pag-aalinlangan. Siya ay ililipat papuntang The Hague sa ilalim ng mahigpit na seguridad, pinangungunahan ni Interpol Agent Amelia Roussel. Hindi natuwa si Kincaid sa mga pulis na nakapalibot sa kanya, dahil halos lahat ng testigo na humarap laban kay Yanukovych ay namamatay. Sa kabila nito, kumpiyansa si NCA Agent Garrett na makakaya nilang harapin ang anumang pag-atake. Tinatawanan ni Kincaid ang sitwasyon, sinasabing magagawa niyang gawin ang trabaho mag-isa gamit lang ang isang sasakyan at ilang baril. Ngunit agad siyang pinatigil ni Interpol Boss Renata Casoria. Ipinaalala sa lahat na mayroon lamang silang 27 oras upang dalhin si Kincaid mula England patungong Netherlands, at kailangan na nilang kumilos agad. Habang umaalis ang convoy, pinaalalahanan si Roussel kung gaano kahalaga at kasalimuot ang taong kasama niya. Dumaan ang convoy sa mataong mga lansangan ng lungsod. Pinuna ni Kincaid ang dinaanan nilang ruta, binanggit ang mga gusali sa malapit na maaaring pagtataguan ng mga umaatake. Sa loob ng sasakyan, ramdam ang tensyon habang hawak ng mga ahente ang kanilang mga baril. Samantala, tinutokso sila ni Kincaid at sinabing magpaalam na sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Pagdaan ng convoy sa isang kalye, biglang sumabog ang isang nakaparadang sasakyan at napalundag ang sinasakyang van ni Kincaid. Mula sa mga sasakyan at gusaling malapit, nagsilabasan ang mga armadong lalaki at pinaputukan ang mga ahente. Sa gitna ng putukan, nagawang makuha ni Kincaid ang susi ng kanyang posas. Sa labas, isa-isang natatamaan at bumabagsak ang mga ahente. Matapang na lumaban si Garrett ngunit siya rin ay napatay.